Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapabilis ang paglalabas ng anti-Apple guidelines upang matiyak na ang mga proyektong pinopondohan ng gobyerno ay hindi magagamit para sa personal o politikal na branding. Ayon sa isang opisyal ng Malacanang. Samantala, hinikayat naman ng pamahalaan ang publiko na aktibong mag-report ng mga politiko na lumalabag sa anti-Apple rules. Narito ang balita ni Creseline Catarong. Ng kanilang mga ahensya. Ipinahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa Palace Briefing na nakasaad mismo sa 2026 General Appropriations Act ang probisyong may kaugnayan sa anti-Apple na nagpapakita ng direksyon ng administrasyon na unti-unting ayusin at resolbahin ang matagal ng isyong ito. Aniya, nais ng Pangulo na mas pabilisin ang proseso ng pagbuo at paglalabas ng mga kaukulang guidelines. So kung yan po ang nakikita ng mga department heads na dapat ay mas mabilis, tignan po natin kung kailan po nila magagawa ang kanilang mga guidelines. Dagdag pa niya na itanong na niya ang usapin kina Secretary John Vic Remulla ng Department of the Interior and Local Government at Acting Secretary Rolando Toledo ng Department of Budget and Management kung saan inaasahang maglalabas ang mga ahensya ng kani-kanilang panuntunan kaugnay ng anti-Apple policy. Gayunman, binigyang diin niya na malinaw ang direktiba ng Pangulo na huwag patagalin ang pag-aayos sa nasabing issue. Sa parehong briefing, binigyang diin ni DILG Secretary Remulla na hindi dapat ilagay ng mga opisyal ang kanilang pangalan, larawan o logo sa mga proyekto ng gobyerno. Ang dapat lamang makita sa proyekto ay ang pamagat, petsa ng kontrata, petsa ng pagsisimula at pagtatapos at pinagmulan ng pondo. Ani Remulla, maaari nang magsampa ng administrative cases tulad ng suspension laban sa mga lumalabag sa patakaran. Hinikayat din ng DILG ang publiko na aktibong mag-report ng mga politiko na lumalabag sa anti-Apple rules. Ang anti-Apple guidelines naman klaro na. Pag may violation ng mga politicians, ang tinatawag namin ng mga mamamayan na picturean, i-post sa Facebook at pwede namin imbestigahan. Bagamat hindi pa opsyon ang pagtanggal sa opisina, naniniwala si Remulla na ang suspensyon ay isa ng matinding parusa. Suportado rin ng opisyal ang pagpapasa ng batas na magpapatibay sa anti-Apple rules upang tuluyang pigilan ang self-promotion ng mga politiko gamit ang pondo ng gobyerno. So wala pa tayong codified conduct para dyan sa anti-Apple campaign. It'd be a great help if the national legislature made steps para talagang mabawal yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal ito si Creseline Catarong, SMNI News.